Rep, ano ba yung pagkakaiba ng divorce sa annulment? Kasi, yun nga yung readily available ngayon. Meron tayong annulment, meron tayong legal separation. Kaya yun yung ibang sinasabi, di ba, ng mga lawmakers na meron namang annulment, meron namang legal separation. Bakit pa kailangan ng divorce? Tama ka dyan, Director Ned. Tama ka naman. Naku, May thank you mga po, iba't tama. ibang paraan. Iba't ibang paraan yan actually. Meron bang nullity of marriage, merong annulment, merong legal separation, tapos yung pang-apat yung divorce. So kung titingnan mo yan sa iba't ibang paraan dito, mga measures yan na po pwede talagang gamitin. So one of the lang ang divorce. Kaya natin nilalaban kasi isa lang naman siya sa mga pwede mong pagpilian talaga. First, siguro yung annulment, valid na ang kasal ninyo until annulled, di ba? Sa divorce, valid until dissolved. Hanggang sa mawala siya. Makaka-remarry ka sa annulment, makaka-remarry ka rin sa divorce. Sa annulment, legitimate if proven conceived parang before the granting of annulment. Tapos yung divorce, legitimate ka na hiwalay. Tapos, kapag you live separately, yan. Yes, upon annulment, ganun din pag divorce. Hiwalay ka din. So, not much difference, pero napakahirap kasi ng annulment sa atin. Tapos may certain categories din lang siya. Yung annulment kasi, nag-nullify o nag-void ng marriage. May mga grounds siya, syempre, di ba? Yung mga certain grounds niya, hindi lahat kasama sa grounds ng divorce. So, ano lang ang pwede sa annulment, di ba? Fraud, coercion, intimidation, undue influence, physical incapacity to consummate the marriage, sexually transmitted diseases, and psychological incapacity. Along that lines lang, wala nang iba. Paano yung iba? Na pwede naman talaga at halimbawa, alcoholism, sex change. Diba? So, may mga ganun, no? So, hindi siya papasok dun sa annulment eh. Kahit pa, totoo naman na nire-recognize din na merong marriage, na nag-exist yung marriage, pero hindi papasok yung lahat ng gusto sana natin for the divorce grounds. Ganun yung itsura. Tapos sa annulment, magkano yung pagbayad mo? Pag-prove mo pa lang, napakaraming testimony niya. Grabe yung karanasan natin siya. Real talk tayo, siguro lahat nakakaalam dito. Ganun katindi. Yung iba nga, hindi na lang maghihiwalay. Maghihiwalay sila separately. Magsasabi na lang sila sa isa't isa. Pero hindi na sila magpo-process ng ganun. In fact, parang ang gagawin nga lang natin ngayon, ceremonial na lang yung gagawin natin ngayon. Yung ibang mga magkakahiwalay na ay magsisik ng divorce. Diba? Some of them, lalo na yung mga mga mahihirap na mga mag-asawa na hindi naman kayang magbayad ng 130,000 to 750,000 para lang makapag-annul. Mahal. Sobrang mahal. Diba? Oo, gano'n ang gagawin. Kasi yung i-incur mo pa lang na trouble financially, physically, diba? At saka mentally, hindi na nila gagawin yun kapag Kaya etong remedy na ito, remedy lang ito eh. One of the remedy lang ito. You can always use nullity of marriage na hindi nag-exist yung marriage. You can always use yung annulment nga at saka yung legal separation. Pero yung legal separation kasi you cannot remarry eh. Technically, pa rin kayo eh, kasal pa rin kayo eh. Halimbawa, parang sa legal separation, paano kapag ang issue ninyo ay financial? Ginagamit niya pa rin yung pera. Paano mo gusto ba i-divorce? Pero hindi mo i-divorce yun. So talagang yung frustration ng ibang mga ginagamit niya yung pera mo. Yung pera mo na pinaghirapan mo. Papaghirapan kong magtrabaho, yung pinagtrabahuan ko, dahil married tayo, legally separated tayo, pero married pa rin tayo, I can still use yung iyong pinaghirapang pera o pinagpagura. Ganon yung itsura. Kasi conjugal yun. So, pati po so sa yung mga property, difference. no? Oo. Pati yung mga sa property. Sa mga anak din, di ba? Yung nagiging illegitimate. Oo. May mga napanood din ako ng mga interview na parang mas yung ibang lawmakers, yung gusto nila, since available na nga yung annulment, parang ang mas gusto nila, magdagdag na lang ng additional grounds kesa ipasa yung divorce. Bakit gano'n?
Actually, matagal na nilang sinasabi yon pero hindi naman din ginagawa. Di ba? Parang kung magdadagdag ka, dapat nagdagdag ka na noon pa. Hindi pa ito yung issue ng divorce di ba? So parang bakit mo pipigilan yung isang measure na sinasabi natin na remedy, na dagdag na pangangailangan ng mga tao para nang sa ganon ay may remedyo sila sa mga sobrang damaged, sa mga sobrang hindi na talaga kahit kailan mare-reconcile ng mga kumbaga ang tawag nga ni ni Congressman Lagman, cadaver na, parang na, patay na. Patay na, hindi mo na yun bubuhayin kasi gano'n na yung niya. Patay na relasyon na. Sinabi ko na nga kanina, yung annulment sa mga grounds niya, hindi papasok yung iba So, napasok doon sa divorce. Diba? Like so, physical abuse, verbal abuse, sexual abuse. We still have a problem direct dyan sa direct to net. May problema pa tayo dyan sa physical abuse kasi kahit sa legal separation, kahit sa annulment, ang nakalagay doon ay repetitive dapat. Kailangan, Oh my God. So may problema tayo, Kaya walang batas na wala pang batas na nagbabago noon na nagsasabi na kahit isang beses lang, pwede mo na siyang hiwalayan through divorce or annulment. So, walang ganun. Kaya, mahirap din yon. Kaya ngayon, kung papasok tayo sa divorce, maganda, nakalagay na doon sa language mismo na once na sinaktan ka, once na binugbog ka, then you can file for divorce. Kasi yung iba kasi, isang beses lang, mamatay-matay na talaga, di ba? Totoo iba yun. nga. Di ba? My God. Kailangan pa ulit-ulitin para Yun. Yung iba mo na ulit-ulitin. Ganon siya. Di ba parang nasa Senate na nga po siya, Rep? So parang parang yung bagong Senate President, si Chis Escudero, hindi siya pabor sa divorce. Pero yung sinasabi niya, gawing cheaper na lang yung annulment process. Di ba yung divorce, kapag pinasa naman yung divorce, mas cheaper talaga siya more than annulment. Bakit hindi na lang approve yung divorce? Yun nga rin yung tanong natin sa kanila di ba? Sa mga oppositors natin Bakit mo pipigilan yung isang remedyo nga na i-encompass niya naman yung lahat? Bakit kailangan pa natin dagdag dito sa annulment na hindi rin naman natin ginagawa action? No? Actually, hoping kami sa Senate President ngayon kasi parang siya din naman di ba? Sa karanasan. Real talk. Yes. Sa karanasan. Di ba? Pag tinignan mo naman din yung kanilang mga karanasan ng paghihiwalay, supposedly dapat i-advocate nila or kahit paano magkaroon sila ng stand na medyo matibay-tibay dito sa usapin ng isa pang remedyo para sa paghihiwalay ng mag-asawa. Parang ganyan. So, hoping kami. Tapos medyo marami-rami kasi ngayon halimbawa, si Robin Padilla, di ba? Yung mga nag-advocate for divorce na sa Senate. Hindi katulad dati talaga, mas marami talaga, yung ayaw. Tapos ni pag-uusap, ayaw pag-usapan. Ang crucial kasi dito, Direct JP, 1 year na lang. Oo nga po. Wala nang 1 year actually. Kasi pag nag-open na tayo ng SONA, State of the Nation Address, by July, bibilang ka na lang ng buwan. Pag hindi mo na ipasa ang divorce, you will go back to square one. Magsisimula ulit tayo. Sa simulang simula. Wala ulit. Kaya may urgency. Kaya priority siya dapat. Kaya tinatanong ko kanina nung bago mag-record, parang yun nga parang by July pa mababasa ng Senate. Ganyan. Yun ay kung babasahin nila agad yung bill. It depends also kung, yun nga, sabi nyo nga kanina, kung priority siya, kung i-agenda siya, ikakalendaryo siya. Kasi ang pinakamainam talaga na gawin ng Senado ay maikalendaryo na siya agad. Once na na-transmit na sa kanila yon, if there will be no problems, kasi ang alam ko, wala pa tayong nababalitaan na actual na nag-question. Pero ang hinaharap kasi natin, baka may mag-question sa Senado, tapos may mag-question sa Supreme Court. So, dalawa yon. Yung sa process naman po, kasi nga sobrang tagal na nito, tapos sineselebrate natin yung pumasa na siya sa House of Representatives. Pero ano po ba yung process bago maging law na talaga, yung Absolute Divorce Act? Actually,
tapos na, kaya tayo nag-rejoice kasi mahaba din yung pinagdaanan niya sa Kongreso, no? Oo, sa Kamara kasi nag-3 readings siya eh. Tapos nagkaroon ng matitinding mga debate, no? Oo, yan. So, the first reading was to read the law, no? To read yung act itself. Tapos yung second reading means magkakaroon ng mga hearings, committee hearings. So, dyan fini-flesh out kung paano yung mga language, no, provisions, yung tinatawag na ano yung mga nakalagay doon na provision. Halimbawa sa grounds, 1, 2, 3, ganyan yung ano. And may mga resource persons. Pinapakinggan natin kung ano yung mga pagtingin nila, pro and anti. Kailangan nandun yung mga oppositors kasi kailangan mapakinggan natin sila, kailangan maunawaan natin kung ano yung kanilang ayaw dito. Yung third ay yung plenary debates, which we also hurdled, di ba? Nung last, Marso pa lang, panahon ng kababaihan, kaya po siya significant, Yun, natapos siya at pinagbotohan. At sa pagboto, panalo tayo. So, nung nanalo tayo, dahil majority, simple majority actually, win sa atin yan. Kung ilan ang bilang nang nandun, at simple majority nun, ay nakuha natin, therefore, we won doon sa So, na-hurdle natin siya. Ngayon, ganun din yung haharapin niya sa Senate. First, second, third reading din yun. Ang balita natin, wala pang ganung pagdinig. So, magsisimula pa lang sila talaga ng second reading or magpo-committee hearing kaugnay dito. Depende yan kung yan ang gusto or yan nga ay ipaprioritize ng Senate. Then pagkatapos nun, saka pa lang magkakaroon ng, kung napasa na nila, magkakaroon ng bilateral. Magkakaroon pa lang ng bilateral or Senate and Congress mag-uusap kung ano yung mga disagreeing provisions. Then after nun, saka pa lang siya, pag na-flesh out na yun, saka pa lang siya ibibigay sa presidente for signing. So ganun ka ganun ka tedious at ganun ka tindi. Oo, ang kailangan pagdaanan niya. Pero dahil na-hurdle niya na yung Congress, we are hoping sa Senate mag-move na ito. Pag nag-move ito sa Senate by next wala naman tayong naririnig kay presidente. Mukhang hindi naman siya against, 'di ba? So parang kung hindi naman siya against, mas okay naman yon para sa amin. Ganyan. So, yun yung yun yung status niya ngayon. It was approved in third reading sa Kamara, ngayon sa Senado na natin yung susunod na bola. Gaano po ka-important yung power ng presidente in approving the divorce law? Na ano yung impact na hindi siya nagsasalita or wala siyang statement, hindi naman siya sinasabing against siya? I think mas tinitingnan natin on a positive note yun. Kasi parang kung ganon, ibig sabihin, alam niya yung issue. At ibig sabihin, hindi naman baka nagdadahan-dahan lang or nag-aayos pa ng kanyang stand kaugnay dito. Pero ang mahalaga, kapag sinabi kasi ng presidente mo na mag-approve ng batas, katulad ng maraming batas na inaproba sa Kongreso, na kahit na tinutulan namin ng maraming beses, natuloy pa rin. Katulad ng charter change, katulad ng, di ba, yung mga ganon. Ipinasa at ipinasa pa rin. No? So, kaya nilang gawin yon. Kahit yung mga increase ng taxes sa atin ginagawa yun. Minamabilis yun. Pwede niyang i-secure na magkaroon ng certification para sa pagpapabilis ng bill. So, pwede niya rin gawin yun sa Senado. So, yung kapangyarihan niya ay limitless para doon. Kayang-kayang gawin yun kung nandoon yung political will. Kung nakikita na kailangan talaga yun i-pass. Pero I think better na ito than sinabi niyang against siya sa divorce. Yeah, so parang mas okay na sa atin na gano'n. Na lang muna. Actually, nung nagre-research po kami, nagkaroon na pala actually ng version ng divorce before. American era. American era. Pero after ng Japanese era, bumalik ulit sa legal separation. Naging posible yon, pero hindi siya pareho ng Absolute Divorce Act.
Naging posible yun dati. Pero ano tingin nyo, bakit sobrang hirap na hirap tayo? Ano talaga yung pumipigil? Bakit hindi mapasa-pasa ang divorce after all these years? Sabi nga natin sa history, meron naman talagang ganun no? Nagkaroon naman talaga ng time na may parang divorce ang Pilipinas. Actually, pag i-root out mo pa nga, historically, ang beginning talaga niya ay dati pa, before pa ng mga Spanish colonial dito sa ating bansa. No? Tagbanwas ng Palawan, meron sila, Gaddang ng Nueva Vizcaya. So indigenous people natin has that tradition. Saka lang naman, 1950, nung nagkaroon ng new civil code, yung divorce na disallow na under the Philippine law. Tapos, 1987, magkakaroon tayo ng bagong konstitusyon. At dito sa konstitusyon na to, ipinaubaya sa framers ng 1987 Constitution yung wisdom ng pag-legalize ng divorce. So, yun yung ginamit para talagang hindi na magkaroon ng divorce. Parang na-prohibit na yung legalization of divorce kasi parang inopen siya na lengguwahe lang dun sa 1987 Constitution. So, that's the problem. Ngayon, ano yung hinaharap natin? Bakit ang hirap-hirap ipasa? Kasi parang Vatican na nga lang yung tsaka Pilipinas. Parang pag sinabi nga ng Spain, bakit kami may divorce? Kayo wala. O pag sinabi Italy, pero predominantly, we're Catholic, pero may divorce kami, kayo wala. Diba? Parang gano'n. No? So, nasashock din yung ibang mga bansa sa atin.